Makabansa 2, Quarter 4, Week 1, Day 2. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chal. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 4, Week 1, Day 2. Konsepto ng kapwa at pakikipagkapwa. Kasanayang pampagkatuto na ipapaliwanag ang konsepto ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Mahusay! Naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Ano ang kapwa? Sino-sino ang itinuturing na kapwa? Ang kapwa ay ang ating kaibigan, pamilya at lahat ng tao sa paligid. Ang kapwa ay hindi lamang basta ibang tao, ito ay isang tao na may halaga at karapatan. Ang layunin ng ating aralin ay naipapaliwanag ang konsepto ng kapwa at pakikipagkapwa. Natatalakay ang aspeto ng pakikipagkapwa. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang pakikipagkapwa? Ito ay ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa ibang tao. Ano naman ang salitang malasakit? Ito ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala at pagnanais na tumulong sa ibang tao. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Hatiin ang klase sa maliit na grupo. 4 hanggang 5 na estudyante bawat grupo. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng larawan na nagpapakita ng pakikipagkapwa. Ilarawan ang mga sumusunod na larawan. Tara, sagutan natin. Sa unang larawan, masayang inaalalayan ng bata ang lola sa kanyang paglalakad. Sa ikalawang larawan naman ay makikita natin ang dalawang bata. Tinutulungan ng isa ang kanyang kaibigan na tumayo mula sa kanyang pagkakatumba. Ang ikatlong larawan naman ay makikita ang isang pamilya na sama-samang nananalangin ng mataimtim. Sa ika-4 na larawan naman ay makikita natin na inaabutan ng batang babae ng pagkain ang pamilyang namamalimos sa kalsada. At ang ika-5 larawan, makikita na masaya at sama-samang naglilinis ang mga bata ng kapaligiran. Mahusay mga bata! Mga bata, ano ang ipinapakita ng mga larawan? Paano nagkakaroon ng magandang ugnayan ang mga tao batay sa ipinakita ng mga larawan? Ang pakikipagkapwa ay tumutukoy sa kung paano natin isinasaayos at isinasabuhay ang mabuting pakikitungo, respeto, at malasakit sa ating kapwa. Ito ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang iba't ibang halimbawa ng pakikipagkapwa. Una, paggalang at pag-unawa. Halimbawa nito ay ang pakikinig ng mabuti kapag may nagsasalita. Hindi panghuhusga sa iba batay sa kanilang paniniwala, kasarian o estado ng pamumuhay. At paggamit ng magagalang na pananalita tulad ng po at opo. Ikalawa, pagtutulungan at pakikiisa. Halimbawa, pagtulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Pagsuporta sa mga gawaing pangkomunidad tulad ng paglilinis ng kapaligiran at pagpapahalaga sa kabayanihan at sama-samang pagkilos. Bakit mahalaga ang paggalang at pag-unawa sa kapwa? Ano-ano ang mabuting maidudulot ng pakikipagtulungan at pakikiisa sa kapwa?
Ano-ano ang mga benepisyo ng maayos na pakikipagkapwa-tao sa iba? Pagsulat ng isang refleksyon. Para sa inyong pagtataya, ay sumulat na maikling sinaysay tungkol sa isang pagkakataon kung kailan ninyo na ipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!